Yo, 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 at masaya ako na nandito ako ulit at kwentuhan tayo. Chill lang ako dito at relax lang muna tayo. Ito yung tinatawag ko na kwentuhan, tambayan, midnight tambayan natin. At ang gusto ko lang pag-usapan natin dito ay yung poverty corn content. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung definition nun, ang ito yung mga content na tumutulong ka sa mga tao pero meron kang hidden agenda. Maaring pwede kang kumita ng malaki. May ROI ba? Or negosyo yung ginagawa mo. Hindi genuine yung pagtulong. Yun yung poverty corn content. At laganap dito sa Pilipinas yun. No? Ngayon, gusto kong silipin natin yung dalawang muka neto. Yung good side tapos bad side. At lahat naman ng bagay may ganun, no? At dito, yun yung tatalakayin natin. Umpisahan ko na sa good side. Sa good side, una, hindi natin maikakaila na meron ding mabuting dulo to. Nagbibigay sila ng pagkain, ayuda, tubig, pera at kung ano-ano pang pwedeng makatulong doon sa mga taong kapuspalad or sa mga katutubo natin. Which is maganda yung epekto niya sa mga manonood. At kung ako yung simpleng viewers at hindi alam yung mga hidden agenda ng influencer na to, ma-inspire ako at mapapasmile pang ako habang pinapanood yung ganung video at mapapasabi pa ako sa sarili ko na, hoy, ayos to ah. Harang nakakataba yung puso yung ginawa niya, no? Pagkatapos nga ng video na to, itreat ko nga yung magulang ko or yung kapatid ko. Bilan ko nga sila ng masarap na pagkain. Or kaya pwedeng habang pinapanood mo to, meron lumapit sa'yo na prube, automatic mabigyan mo siya ng pera dahil nakaka-inspire yung napanood mo. Contagious ang kabutihan at yun yung magandang epekto ng ganong mga content. Pero yung bad side kung titignan natin, ang masama dito ay yung mga taong gumagawa ng ganitong content at yung mga nai-impluwensyahan niya. Siyempre, kung alam nila na may pera pala sa ganitong paggagawa ng content, syempre ang mangyayari, hindi genuine yung pagtulong nila. May mga hidden agenda. Negosyo lahat. At mag-expect sila ng mga ROI. Hindi totoo yung tulong. At doon nagkakaroon ng problema. Kasi naiaapektuhan nito yung mga aspiring content creator din na gusto talagang tumulong. Kung matagal na tong topic na to, no, laganap na nga yung idea na pag tumulong ka, make sure na may kita ka. Yun yung ganun linyahan. Nakakatuwa siya kung iisipin mo, no? Pero, ganun siya nag-work. Kaya ngayon, ang gusto ko lang i-point dito, paano na lang yung mali yun. Ulitin ko Ang gusto ko lang i-point dito na hindi lahat ng bagay na pag tinutukan ng camera habang tumutulong masama na. Tingin ko yun yung na-misinterpret ng marami, no? Uy, may camera tapos tumutulong. Ala, pakitang tao. Automatic ganun na yung papasok sa isip nila dahil sa mga gumagawa ng ganitong poverty corn content. Which is yung ibang content creator, genuine naman talaga sila. At ang masama lang dito, yung kabutihan na ginagawa mo, nagpapakitang tao ka lang para magmukha kang mabait sa camera. At ang totoo, negosyo lang pala lahat. Yun yung mali. Ngayon, ang magandang pag-usapan dito,
kung gusto mo talagang tumulong, ano yung mga dapat mong gawin? 'Di ba? Magandang i-point natin 'yon na gusto ko talagang i-video yung pagtulong kasi talaga namang maganda yung impact na ito sa karamihan. Ma-encourage ko ibang tulungan rin yung mga katutubo or maging aware sila na bigyan rin ng mga help yung mga kapuspalad. So, paano ko siya gagawin? Siguro ito yung mga naisip ko na pwede mong subukan. Una sa lahat, sabihin mo umpisa pa lang na yung video na ginawa mo ay hindi siya monetize. Wala kang mapapala dito. Totoo yung pagtulong dito, hindi ako kikita. Ganon. Yun yung una, pinakamaganda yun. At sumunod, pangalawa, sabihin mo na yung mga help na ginawa mo ay hindi galing sa'yo. Pwedeng sabihin mo na community, which is dapat totoong community siya. Hindi mo ipagmumukha na ako ang nagbigay sa'yo at ako tumulong sa'yo. Alisin mo yung mga word na ako. Lalo na pag hindi naman pala sa'yo galing yung tulong. Siyempre, peke din yun, no? Yun yung mas maganda. Hanap ka ng community, tapos kayong tumulong kayo sa from community yung mga help. And then, make sure, ito yung sumunod, make sure hindi mo i-clickbait yung mga emotion nila, yung mga pag-iyak nila. Diba? Yun yung maganda doon. Hindi mo i-clickbait yun. Kasi huwag mo ipapakita yung vulnerable side nila. Kung gusto mo man, dapat tanong ka muna sa kanila, maghingi ka ng pahintulot na, ay, may mga umiyak ka dito sa part na to, or nagmura ka dito sa mga part na to, okay lang ba na i-public natin to? Mga ganon. Dapat make sure na ginawa mo yun, no? Or nagbigay ka ng abiso sa kanila bago mo i-publish yung mga videos. Yun yung nakikita ko na pwede mong gawin kung gusto mong gumawa ng video na may pagtulong. Siguro mag-stick ka din sa number 1 kasi yung number 1 yung pinaka nakikita ko the best, no? Sasabihin mo na hindi to monetize at wala kayong makikita ads dyan. Next is, kung kumita man tong ads na to, ipapakita ko sa inyo yung kita, yung buong month na kita, tapos itutulong ko din ulit. Kumbaga, transparent ka sa lahat ng nangyayari din sa video na yun pagdating sa mga pagtulong na content. Ganun. At yun, tingin ko, yun lang yung gusto kong i-share. Matagal ko na nakikita kasing mga ganitong topics. Maganda siyang pag-usapan. Maganda rin na aware kayo na may mga ganito. At maganda rin na nakikita nyo yung good side nun. Kasi parang na-misinterpret nga ito. Na, ay, tumulong ka. Bad na yan. O kagaguhan na yan. Plastika na yan. No? Hindi ganun. Isipin nyo na lang. May mga content creator na nagpo-produce ng mga video about skit sa mga droga, inuman, mga kaabno yan. Tapos mas nasusuportahan pa yun. 'Di ba? Kung ikaw ang tatanungin, poverty content or mga drugs content, so kayo mamili, no? Kung alin yung kasi ang usapan dito, alin na lang yung mas malala eh. So tingnan niyo na lang kung alin yung mas malala doon. At yun yung saan kayong panig, kung alin yung pipiliin nyo. Kaya yun, ganoon lang yung video na to. Sana kahit paano meron kang natutunan kahit medyo baku-baku yung explanation ko. So yun, masabi ko lang, keep improving, keep aiming guys. Sa susunod na video ulit.